Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to Twinkle webinar on empowering early learners with Marungko approach. I will be your resource speaker for today. I am Mary Jane L. Pohanes, a grade 1 teacher from San Jose Elementary School from the division of Santo Tomas City, Batangas. I have been in the teaching profession for 14 years now, so I have attended a lot of trainings and seminars in teaching reading. I also have tried different strategies and handled different types of learners, and I could say that so far, Marungko is the most effective approach in teaching reading. So for today's webinar, I will be giving you an overview of the Marungko approach and how to implement it whether to your classroom or to your home school. Now let's begin with a background information of the Marungko approach. Marungko approach was first introduced in a public elementary school in Marungko, Angat, Bulacan, devised by Noraihan Ali and Josefina Urbano. According to Noraihan and Urbano, this method is also called phonosyllabic, which is teaching of correct single sounds and the blending of sounds into syllables and words. The mastery of letters or letter sounds is very important in this approach. Now, one thing that is very distinct in this approach is that instead of the conventional arrangement of letters in the alphabet, which is A to Z, there is a proper sequencing of letter and letter sounds to be taught to children, capitalizing on the most frequent to the least occurring sounds in the Filipino language. So kung may mga anak po kayo sa kindergarten or sa grade 1 at marungko yung ginagamit ng teacher sa pagtuturo ng pagbasa, siguro nagtataka kayo kung bakit letter M agad yung inaaral ng mga bata instead of A. This is because yung sound ng M, yung unang nadidistinguish ng bata at unang nabibigkas nila. And if you notice dun sa mga anak natin, nung baby pa sila, the first sound that they can produce is M, which is also the same reason kung bakit most babies ay mama yung first word. So in Marungko approach, instead of A to Z, we start by introducing the letters in this sequence. Yan. So kung mababalikan ninyo yung mga lessons ng kindergartner nyo or ng grade 1 student ninyo, nag-start sa letter M talaga. And that is the reason why. Now, basically, this is how Marungko approach is done. We start by introducing the sound of the letter through pictures and words that begin with the target letter. You may also incorporate songs or chants for mastery. So just like us in school, for example, anong tunog ng letrang M? Letrang M. Letrang M. Ano ang tunog ng letrang M? Hmm, hmm, hmm. So, gamit tayo ng songs or chants para mas ma-master ng bata yung sound ng letter. And once na ma-master na ng bata yung sound at kaya na niyang magbigay ng own examples niya of words that begin with that letter, you may proceed to combining the sounds to form syllables, and then combine the syllables to form words, then combine words to form phrases until the child can read sentences and short stories. So, ganyan yung magiging sequence natin. From letter sounds, yung sounds ng dalawang letters, ipagsasamahin natin to form syllables. And kapag alam na nila yung syllables, they can combine them again to form words. At pag alam na nila yung words, they can read phrases, sentences, and then short stories. So I will be showing you a sample lesson using Marungko approach. But before that, let's go back to these letters. Yan. And let's recall the sound of each letter. So again, in Marungko approach, mastery of letter sounds is very important. Kaya dapat tama yung sound na ituturo natin sa bata. So let me read these letters by producing the sounds, and I hope sabayan niyo po ako or maybe repeat after me.
Okay, let's start with the first letter. Mm. S. A. I. O. B. E. U. T. K. L. Y. Mm. G. Mm. P. R. D. W. K. J. Ñ. Qu. V. X. Z. Okay, take note mga mommies and mga ma'am, mga sir. The sound of each letter ay very important. So like just like letter M, again, the sound is not ma. Kasi tayo nasanay tayo sa ma, sa, but dito sa Marongko approach, very particular talaga tayo sa sound. Very careful tayo sa pagsa-sound kasi from these sounds, matututunan ng bata also na mag-spell ng words. Yan. So this time, I will be showing you how to introduce each letter to your students or children and help them read short stories through the Marunko approach. So I will have a teaching demonstration using the Marunko approach. Now let's say we are in lesson 3 in Marunko approach, which is the letter A. So first, we begin by having a review of the previous letters. So yung previous lesson is Aralin 1 and 2, letrang M at S. So paano tayo magre-review? We start again by showing pictures. Okay, so itatanong natin sa bata, ano nga ulit ito? And then the child will answer, mata. And then this one is medyas. Mais. So, habang inuulit natin yung salita no or pangalan ng bawat picture, let's give emphasis on the target letter which is mata, mais, medyas. So, itatanong natin sa bata, ano nga ulit ito? And then, we ask them, saang letra nagsisimula ang mga larawang ito? And then, the child will answer, letrang M. So, again, pwede nating bigyan ng sound or ng song or chants like tunog ng M. Tunog ng M. Bawat letra ay may tunog. Tunog ng M. And then, pwede rin nating ipasulat sa bata or pwede tayong mag-incorporate ng writing para mas matandaan nila and ma-master nila. So, ipakita natin kung paano isinusulat ang letter. So, pwede tayong magpasulat sa hangin or pwede rin sa paper or sa desk nila. Pwede rin yon. And then, next, pwede tayong magpabigay ng mga more examples. Ang mga bata, magbigay nga ng mga iba pang salita na nagsisimula sa letrang M. Okay, so each child will give an example of letrang M. Emphasize again on the sound of mama. So example. And then the next one is again review. So as ang letra nagsisimula, ang anong larawan ito? Sili, sasabihin ng bata. How about this one? Sisiw. At ito naman, susi. Okay, mga bata, saang letra ulit nagsisimula ang mga salitang sili, sisiw, susi. So we give emphasis again on the sound of the target letter which is letter S. So sasabihin ng bata, letrang S. So again mga bata, ano po ang tunog ng letrang S?
S, s, s. Yan. So again, pwede tayong mag-incorporate ng song. Ang tunog ng letrang S, letrang S, letrang S. Ang tunog ng letrang S, 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 S. Okay, so pwede ulit tayong magtanong o mga bata or anak, magbigay ka nga ng mga iba pang salita na nagsisimula sa letrang S or sa tunog ng S. So mag-iisip ang bata ngayon kung ano ang mga salitang nagsisimula sa letrang S. Okay. And then, pag mag introduce tayo ng panibagong letter, ganun din yung sequence natin. So, ganun din yung strategy natin. We start by showing pictures. Okay, so ano po ang tawag dito? Sasabihin ng bata, aso. Ano naman po ito? Apoy. Ano naman po ito? Ahas. Okay, so uulitin natin, ipapaulit mo, aso, apoy, ahas. Okay, mga bata, saan kayang letra nagsisimula ang mga salitang ito? So, aso. Okay, so sasabihin ng bata sa letrang A. Okay, ano ang tunog ng letrang A? Letrang A. Letrang A. Ano ang tunog ng letrang A? Ah, ah, Okay, so pwede nyo ulit ipasulat. O mga bata, isulat natin sa hangin ang letrang A. So ituturo natin kung paano isinusulat ng tama ang malaki at maliit na letrang A. So pwede again sa hangin, pwede sa desk, and pwede rin naman sa papel nila. Now, magtatanong ulit tayo. Okay, mga bata, ano pa ang mga salitang nagsisimula sa letrang A or sa tunog ng A? A, 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 araw. Okay, masasabihin ng bata, atis. Ayan. So, dun pa lang sa unang salita or sa unang tunog, makakaisip na sila ng mga salitang nagsisimula doon. And then, ngayon, kapag na-master na ng bata yung letra or yung target letter natin, pwede na nating pagsamahin ang tunog. Ayan, so dahil alam na nila yung tunog ng letter M at tunog ng letter A, so pwede na nating ituro kung paano basahin ang pantig. So let's say, ano nga po ulit ang tunog ng letrang M? Ang tunog ng letrang A? A. Okay, mga bata. A. A. Pagsamahin natin, ma. Okay. Babalik na rin naman natin. So, anong tunog ng A? Ano ang tunog ng anong tunog ng letter A? Ano ang tunog ng letter M? A, A, Pagsamahin natin, am, am. Okay, so sa Marungko approach, kailangan paulit-ulit tayo. So every day, paulit-ulit tayo, and ito na yung magiging drill natin talaga na i-review natin yung mga letters na napag-aralan natin, i-review natin yung sound. Kasi napaka-importante na ma-master talaga nila yung sound para mapagsama-sama nila yung tunog, makabuo ng pantig, at makabuo tayo ng salita. So, kapag na-master na nila yung pagbasa dito sa pantig na ma at saka sa alam na nila yung tunog ng letter M at letter A, pupunta naman tayo sa letter S kasi naaral na rin natin to. So, ano nga ulit ang tunog ng letter S? S. Ano nga po ulit ang tunog ng letter A? A. S. A. S. A. Sa. So, pwede ulit tayo ditong gumamit ng chant. So, yung ako, personally, ang ginagamit ko sa mga bata para mas ma-engage sila, sa board isinusulat ko, tapos pinapatunog ko yung chalk. Sasabihin ko, S. A. S. A. Sa. Alam na nila yun. Pag nagsalita ako ng chant na S. A. Or A. A. Sila yung magsasabi kung ano yung basa doon sa pantig na yon. Okay, ganun din dito sa A. S. A. S.
Pagsamahin natin, as. Okay, so once na ma-master nila yung masa, pagsasamahin naman natin yung mga tunog. Yan, so i-review lang muna ulit natin. Mm, mm, mm. S, s, s. Ah, ah, ah. So napaka-importante na paulit-ulit talaga tayo sa mga bata kahit alam na nila kasi may mga bata na mabilis makalimot kaya gawin nating drill to na everyday bago tayo mag-introduce ng panibagong letter, i-review natin lahat ng mga letters na naituro na natin. So, once na ma-master na nga nila yung sound, let's proceed to reading words kasi alam na nila yung sound ng a, a. Okay, basahin natin. A, ma. Ama. A, s, a. A, sa. Asa. Yan. Kapag naman may mga bata na alam na talaga yung pantig na ma at saka sa, mas madali na sa kanila, mas mabilis silang makakabasa. Masa. Masa. Sa, ma. Sama. Yan. So, mas mabilis mababasa ng bata kapag na-master na nila yung sound at saka yung pantig. Yan. Makakabasa na rin sila ng phrases. Sa, ma. Sa ama. Sa sama. Sa mama. Sa sama. Sa mama. Yan. Ganyan tayo magpabasa sa mga bata. Okay lang na mag-start tayo sa mabagal. Pantigin natin. Tapos, pagsama-samahin natin yung pantig. So, ganun yung ginagawa ko sa mga bata ko. Sasabihin ko muna sa kanila kapag hindi nila ma-recognize agad yung word, okay, pantigin muna natin. Ma. Sa, sama. Ayan. So, dahil sa consistent practice, mabilis nilang mababasa yan pagdating ng ilang araw lamang. Ayan. So, halimbawa, na-master na ng bata yung aralin 1 to 3, alam na nila yung amasa, yan, alam na nila yung pwede na tayo mag-proceed sa aralin 4. So, another unique point ng Marungko approach is that yung mga sight words ay itinuturo natin as a whole, kagaya nitong ang. Kasi isa to sa mga sight words, yung mga salita na palagi nating nakikita sa mga babasahin. So, tinuturo siya as a whole word. Okay? So, pagkatapos ng aralin 1 to 3, ang aralin natin ngayon is ang salitang ang. So, dito, ituturo lang natin ng paulit-ulit ang salitang ang. Okay. Yan. And bago tayo mag-umpisa again sa aralin na yon, i-review muna ulit natin. So, dahil tapos na tayo sa aralin 1 to 3, which is a, so pwede tayong mag-start again sa review muna. Okay, mga bata, ano ang pangalan ng mga larawan sa ibaba? By the way, this PowerPoint is available sa Twinkle. Yan. Kaya napakalaking bagay na may Twinkle account tayo kasi meron ng mga ready-made na Marungko materials. And ito isa sa favorite ko, itong Marungko PowerPoint na ito sa A or a. Okay. So, gamitin natin ito. Okay. Pwede nating itanong sa mga bata, o ano ulit ang pangalan ng mga larawan? So, sasabihin ng mga bata, mata, mais, medyas, aso, ahas, apoy, sisiw, sili, susi. Yan. So, once na ma-recognize or mabigay na ng mga bata ang pangalan ng mga larawan, so pwede na nating itanong ano ang mga nabanggit na larawan ay nagsisimula ulit sa titik na, so bata ang magsasabi, letter M. Okay, sabihin ulit natin, mata, medyas, mais. Yan. So, ganun din sa letter A. Okay, ang mga nabanggit na larawan ay nagsisimula sa titik A. Aso, ahas, apoy. Okay, and the same also sa letter S. Ngayon, kapag na-recognize ulit yung mga pictures, basahin ulit natin, mag-review tayo sa pantig. A, ma.
Ma, ma, ma. Okay, tapos tunog ulit. Am, am, am. Am, am, am. Okay, paulit-ulit lang, paulit-ulit sa bata hanggang sa mabaster nila yon. Ganon din sa titik S at titik A. S, a, s, a, sa. So kapag nalimutan ng bata kung ano yung tunog, pwede ulit tayong magpa-chant. Ang tunog ng letrang S, letrang S, letrang S. Ang tunog ng letrang S, 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 S. Tapos sa A naman, anong tunog ng letrang A, letrang A, letrang A. Anong tunog ng letrang A, ah, ah, ah. Okay mga bata, ang tunog ng S, S. Anong tunog ng A, A. Pagsamahin natin, S, A, S, A, sa. Sa, sa. Okay. A, S, A, S, as, as. Okay, at dahil nga alam na nila ulit ang letter M, S, at saka A, mababasa na nila yan. Mas, mas. Mas, mas, mas. Sam, sam, sam. Okay, papaulit mo lang ulit ng paulit-ulit talaga. Repetition is very important pagdating sa Marungko approach. Ayan, so saka mo again i-introduce ang new lesson. So again, this one is Aralin for ang. Ayan, paulit-ulit lang tayo. Mga bata, basahin natin. Ang, ang, ang. Okay, paulit-ulit again, paulit-ulit hanggang sa pagsamahin na naman natin yung mga previous lesson natin. So again, meron tayong, tapos na tayo sa titik M, titik A, titik S, plus aralin for is ang. Ang ama. Ang ama. Ang masa. Ang masa. Ang sasama. Ang sasama. Ang mama. Ang mama. Ang aasa. Ang aasa. Ang sama. Ang sama. Okay. At dahil nga, alam na nila yan. Alam nyo, napakaganda nitong Marungko approach. Kasi imagine, aralin 4 lang tayo. Meron lang tayong 3 letters na napag-aralan plus yung isang sight word na ang, pero kaya na nating bumasa ng maraming salita at kaya na ring bumasa ng isang talata. So kaya napakaganda talaga ng Marungko approach. Yan. So basahin natin ito dahil nga alam na ng mga bata ang mga letrang ito, kaya na nilang basahin. Ang ama. Ang ama. Ang ama aasa. Sasama sa masa. Sasama sa masa ang ama. Sasama sa masa ang mama. So, kung mapapansin nyo pag ginamit nyo itong Marungko approach, makikita nyo kung fast reader na yung bata or kung medyo nagsastruggle siya. Kung nagsastruggle yung bata sa certain letter, so uulit lang ulit tayo sa step 1 which is mag-isip ka or magpakita ka ng mga pictures na nagsisimula sa target letter na yon, tapos paulit-ulit lang yung sound hanggang sa maalala ng bata, tapos ituro natin yung pagsasama ng sound. At kapag talagang fast reader na yung bata, pwede na rin nating ituro yung comprehension kasi dito sa talata na to, pwede na tayong magtanong, sino ang aasa? Or sino ang sasama sa masa? Diba? Meron na tayong simple questions for comprehension. So basically, ayun lang yung flow nung paggamit sa Marungko approach. I will just give you a recap. Yan. So how to use the Marungko approach. Again, introduce a letter, its name and sound.
through pictures and question and answer. So manghingi kayo ng example sa mga bata using that target letter. And then have the child master the sound of the letter through songs and chants. So maging creative tayo. Marami namang maraming songs or nursery rhymes na pwede nating gamitin yung tune para dun sa certain letter. And then ask the child to write the letter. Again, pwedeng sa hangin, pwedeng sa desk nila, or sa papel nila. And blend the sounds to form syllables. So ito na yung last part. Kapag na-master na nung bata yung sounds, kaya na niyang isulat, kaya na niyang i-produce yung sound, mare-recognize na niya yung letter, then we can teach blending the sounds to form syllables, form words, phrases, and sentences. And again, remember, dito sa Marungko approach, teach each sound and form until mastery before introducing a new sound. Huwag tayong aalis sa certain letter or certain lesson hanggat hindi nila na ma-master yun kasi mahihirapan sila in the long run. So kung sa Aralin 1 pa lang, nahihirapan na yung bata, dun muna tayo mag-focus. Yan. So hindi tayo kailangan magmadali hanggang ituro natin hanggang sa ma-master talaga ng bata kung gusto natin ng magandang result. And also, blend only the sound that were taught and mastered. So, kung hindi nyo pa nai-introduce yung letter, for example, yung Aralin 1 to 4 natin. So, meron lang tayong letter M, letter S, letter A, at saka yung sight word na ang. So, yung ipapabasa natin sa bata, make sure na dun lang sa apat iikot. Hindi tayo pwede agad magbigay ng ibang letter dun sa salita. Halimbawa, magbigay agad tayo ng basa. Hindi pa natin natuturo yung letter B. So, bakit lalagyan mo ng letter B doon? So, again, focus only on the sound that were taught and mastered para hindi rin mahirapan yung bata. Ayun. So, I hope that this webinar is very useful sa inyo and magamit ninyo in teaching your students and your children. So kung homeschooled kayo, sana ay makatulong din ito para sa inyong mga anak, or kung kayo din po ay teacher or parent, ayan, sana ay magamit nyo itong PowerPoint natin na ito, itong webinar natin na ito to help your child in reading. So to end this webinar, I will leave you with this hopefully inspirational line from me. For young children to enjoy reading, the teacher must help them how to enjoy learning. Thank you so much for listening and for being with me in this webinar, and may God bless you.